Lakers versus OKC Thunder, Game 2 preview and injury report, adjustment ng Lakers, tatalab kaya sa OKC? Si Shai Gilgeous-Alexander at ang defending champion na Oklahoma City Thunder ay nagpakita ng matinding depensa at balansing opensa upang dominahin ang Los Angeles Lakers sa Game 1 ng Western Conference Semifinals noong Miyerkules. Sa kabuuan ng laban, malinaw na kontrolado ng Thunder ang takbo ng laro at pinayagan lamang nila ang Lakers na makagawa ng 90 points habang sila naman ay nagtala ng komportableng 18-point na panalo. Dahil dito, mas lalo pang tumindi ang kumpiyansa ng Oklahoma City habang papalapit ang Game 2 ng serye. Sa kasalukuyan, muling itinuturing ng mga odds maker ang OKC bilang malaking paborito para sa ikalawang sunod na laro. Isa sa pinakamalaking dahilan nito ay ang posibilidad na muling hindi makalaro si Luka Doncic dahil sa iniinda nitong hamstring injury. Kapag wala si Doncic, nawawalan ng isa pang pangunahing scorer at playmaker ang Lakers, bagay na malinaw na nakita sa kanilang mababang produksyon sa opensa noong Game 1. Bukod kay LeBron James, halos walang ibang player ng Los Angeles ang nakapagbigay ng sapat na ambag upang mapanatiling dikit ang laban. Sa kabila ng pagkatalo ng Lakers, naglaro pa rin ng mahusay si LeBron James. Nagtala siya ng 27 points gamit ang mahusay na shooting performance na 12 of 17 mula sa field. Gayunpaman, hindi sapat ang kanyang kontribusyon dahil kulang na kulang ang suporta mula sa kanyang mga kakampi. Sa maraming pagkakataon sa laro, kitang-kita na nahihirapan ang Lakers na makahanap ng maayos na opensa laban sa matinding depensa ng Thunder. Ang Oklahoma City ay kilala bilang team na may pinakamahusay na defensive rating sa buong NBA ngayong season at muli nila itong pinatunayan sa playoff series na ito. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit napakahirap kalabanin ng OKC ay ang kanilang disiplina sa depensa. Hindi lamang nila napipigilan ang kalabang team sa pag-score, kundi nagagawa rin nilang kontrolin ang tempo ng laro. Kapag mabagal at kontrolado ang takbo ng laban, mas nahihirapan ang Lakers na makahanap ng momentum. Sa katunayan, matapos ang kanilang dominanting panalo sa unang laban, umakyat pa sa plus 18.4 ang playoff net rating ng Oklahoma City, isang estadistikang nagpapakita kung gaano sila kaepektibo sa magkabilang dulo ng court. Ang tanging team lamang na mas mataas dito ay ang New York Knicks. Bagamat hindi ito ang pinakamahusay na laro ni Gilgeous-Alexander na nagtapos lamang sa 18 points, may iba namang players na umangat upang punan ang kakulangan. Isa na rito si Chet Holmgren na nagtala ng 24 points at naging napakahalaga sa tagumpay ng Thunder. Dahil wala si Jalen Williams sanhi rin ng hamstring injury, kinailangang dagdagan ni Holmgren ang kanyang responsibilidad sa opensa at depensa. Ginawa niya ito ng mahusay sa pamamagitan ng agresibong pag-atake sa pintura at matalinong pagdepensa laban sa mas malalaking player ng Lakers. Malaking bagay rin para sa Thunder ang kanilang lalim bilang team. Kahit hindi magkaroon ng malaking scoring night si SGA, mayroon pa rin silang ibang manlalaro na kayang pumasan sa opensa. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit itinuturing silang pangunahing paborito upang manalo ng kampyonato ngayong season. Hindi sila umaasa lamang sa isang superstar, bagkus mayroon silang balancing roster na kayang mag-adjust depende sa sitwasyon ng laro. Sa kabilang banda, maraming kailangang ayusin ng Lakers bago sumapit ang Game 2. Una sa lahat, kinakailangang magkaroon sila ng mas maayos na ball movement at shot selection. Noong Game 1, madalas silang napipilitang kumuha ng mahihirap na tira dahil sa matinding depensa ng OKC. Kapag ganito ang nangyayari, nawawalan sila ng ritmo at nahihirapang makahabol sa puntos. Kung nais nilang magkaroon ng pagkakataong manalo sa seryeng ito, kailangan nilang humanap ng paraan upang mabasag ang depensa ng Thunder. Isa sa mga player na inaasahang magpapakita ng mas magandang laro ay si Austin Reeves. Kahapon, nagtala lamang siya ng 3 of 16 shooting performance, isang napakahinang numero para sa isang mahalagang bahagi ng opensa ng Lakers. Kilala si Reeves bilang mahusay na scorer at secondary playmaker, ngunit tila hirap na hirap siyang makahanap ng komportabling shot laban sa depensa ng Thunder. Kung magpapatuloy ang kanyang shooting struggles, magiging napakahirap para sa Los Angeles na makipagsabayan sa kalaban. Hindi rin nakakatulong sa kumpiyansa ng Lakers ang kanilang record laban sa Thunder ngayong season. Sa 5 beses na paghaharap ng dalawang team, lahat ng iyon ay nauwi sa panalo ng OKC. Higit pa rito, 4 sa 5 pagkatalo ng Lakers ay may agwat na 18 points o higit pa.
ipinapakita lamang nito kung gaano kalaki ang problema ng Los Angeles sa matchup na ito. Mukhang may sagot ang Thunder sa bawat adjustment na sinusubukan ng Lakers. Habang papalapit ang Game 2, marami ring analyst at bettors ang tumitingin sa kabuuang puntos o total ng laban. Matapos ang mababang scoring output noong Game 1, ibinaba ng mga odds maker ang projected total points para sa susunod na laro. Ang pangunahing dahilan dito ay ang patuloy na paghihirap ng Lakers sa opensa. Sa kasalukuyan, pang 12 lamang ang LA sa offensive rating sa 16 playoff teams. Ibig sabihin, isa sila sa pinakamahinang opensa sa natitirang team sa postseason. Mas lalo pang nakakabahala na 4 na sunod na laro na silang hindi umaabot sa 100 points. Sa modernong NBA kung saan mataas ang scoring average ng karamihan sa mga teams, malaking problema ito para sa Lakers. Kapag hinarap mo pa ang pinakamahusay na depensa sa liga tulad ng Thunder, mas lumiliit ang posibilidad na magkaroon ng high-scoring game. Ang Oklahoma City ay mahusay sa pag-close out sa shooters, pagprotekta sa rim, at pagpuwersa sa kalaban na kumuha ng mahihirap na shot. Bukod dito, disiplinado rin sila sa transition defense, kaya bihirang makakuha ng madaling fast break points ang kalaban. Kung hindi makakabalik agad si Doncic, tila mas lalo pang magiging mahirap ang sitwasyon ng Lakers. Ang kanyang kakayahang gumawa ng opensa, parehong para sa sarili at sa kanyang mga kakampi, ay napakahalaga. Kapag wala siya, napipilitang akuin ni James ang halos lahat ng playmaking responsibilities, bagay na maaaring makaapekto rin sa kanyang stamina habang tumatagal ang serye. Sa kabilang banda, mas relaxed at kumpiyansa ang OKC dahil nakikita nilang epektibo ang kanilang sistema. Hindi nila kailangang umasa lamang sa isang superstar performance upang manalo. Ang kanilang tagumpay ay nakabase sa depensa, teamwork at consistency. Habang tumatagal ang playoffs, ito ang klase ng basketball na kadalasang nagdadala ng kampyonato. Marami ring fans at analysts ang nagsasabing ang OKC ay isa sa pinakakompletong team sa NBA ngayon. Bukod sa kanilang batang core na pinamumunuan ni na SGA at Holmgren, mayroon din silang mahusay na coaching staff at solidong chemistry bilang grupo. Kitang-kita ito sa paraan ng kanilang pag-ikot ng bola at pagtutulungan sa depensa. Sa huli, malinaw na nasa alanganing posisyon ngayon ang Lakers. Kailangan nilang makahanap ng mabilis na solusyon bago pa lumaki ang agwat. Kung hindi nila maaayos ang kanilang opensa at depensa, posibleng mabilis na matapos ang kanilang playoff run. Ngunit sa NBA playoffs, anumang bagay ay maaaring mangyari lalo na kung makakabalik si Doncic at muling mabigyan ng dagdag na lakas ang LA. Gayunpaman, base sa ipinakita ng dalawang team kahapon, mukhang hawak ng Thunder ang momentum at kumpiyansa papunta sa Game 2. Sa kanilang elite defense, balanced scoring at mahusay na teamwork, tila sila ang team na mas handang lumaban para sa isang championship ngayong season.